iyo po si Inday Sara. Ngayon, kung kunyari hindi iyo po si Inday Sara, sinong iyo po? Doon, may mga nagsasabi, ang gusto si Magalong, si Mayor Magalong. May mga nagsasabi na si Marcoleta. May nagsasabi na grupo na lang, magkaroon ng revolutionary government and then concerned Filipinos with shared talents and expertise run the country. Ayusin siya and then magkaroon tayo ng eleksyon. So anyone who wants to run sa 2028 magpatakbo. O kaya I don't know kung magagawa yung snap elections. May nagsasabi snap elections. May nagsasabi na maghunta. Lumilitaw pa yung pangalan ni Gibo, no? Si Gibo. As SND, kino-consider si SND na siya na lang iupo. Ang daming gustong umupo. Pero hindi masagot, sino iupo? Ang toko yan. Natakot palagay ko yung iba dahil sa separation of Mindanao. Tumalab. Kung mag-separate kasi ang Visayas at Mindanao, the way I discussed it sa previous vlogs, yari ang Luzon. Talagang pagka umiwalay, yung parang tanggalan ng alis na sa umbilical cord, gugupitin na, wala na. Yung mapipilay ang Luzon to the point na talagang babagsak din. Pabagsak naman eh. So, may suggestion na si Gibo ang yupo. Pagka si Gibo ang yupo, magiging SND si Browner. At siguro may mag-elevate na and I don't know if the idea of doon pumapasok yung idea na magkaroon ng junta. Pero bakit iuupo si Gibo? Is he acceptable to the Filipino people? Hindi eh. Kaya nga sa akin, ba't iuupo si Gibo? Na hindi nga yung tatapat sa barangay captain, walang boto. Barangay captain, binoto pa eh. Kahit yung konseho ng barangay, binoto eh, ng taong bayan eh. Yung mayor, binoto. Buti pa si Magalong, na mayor ng Baguio, na kunyaring gusto na siya ng taong bayan, pwede pa. Babalikan ko yun mamaya. Pero si Gibo, wala siyang mandate. Mandate ang keyword, no? Wala siyang mandate. Hindi siya binoto. In-appoint siya. Double citizenship siya. Meron siyang Maltese citizenship. At sa tagal-tagal nitong mga pangyayari na to, nasaan si Gibo? He's lumalabas na pro-US, tapos nun, hindi siya papase sa taong bayan. Hindi siya acceptable sa taong bayan. A lot of people are thinking na tumanggap din siya. So, hindi siya pwede. Hindi siya pwede talaga. Kahit sa mong balasang gawin, hindi siya pwede. Kung ipipilit si Gibo, iupo ng iba, or kahit Amerikano mag-isip na iupo si Gibo, which I doubt. Because the Americans will not really force the issue na si Gibo ang iupo. Probably he might be considered as one of the significant people kuno na upo sa isang crumbling na rehimen, Marcos. So, kung nagsisimula yung natin, yung usapan na kung si Marcos bababa or mapatalsik ng taong bayan. Kung wala siyang konsensya, hindi siya bababa. Gagamitin niya armed forces niya tsaka PNP niya to quell the people, and doon papasok ngayon yung mga comment na isa tayong kaibigan
sinulatan mismo nag-comment mismo sa mga actions ni General Browner. And I hope na kung nakikinig kayo mga Intel, kung nakikinig kayo sa AFP, sabihin nyo kay General Browner na to think it over, no? Remember, we are not praying na pumanig yung AFP na through the leadership of General Browner, pumanig sa taong bayan. We are expecting. Iba yung, please, sali ka na sa amin. You defend the people. Hindi, it is right. It is your duty to defend the people. It is your, you owe it to the Filipino people to protect the Filipino people. So, kunyari yung sinabi natin na yung ating nabalitaan na yung mga general sa US, yung mga top general sa US, nag-ano sila ng parang pumalag sila against President Trump na huwag gagamitin yung armed forces against the American citizens, no? American citizens. So, kung ganun yung salita nila, dapat matuto si General Browner din na wag kang, you take the US example na yung armed forces nila, yung mga top generals nila, kumatig sa taong bayan, sa mga citizens ng Amerika, na huwag gagamitin yung armed forces para equal yung taong bayan. Kasi nagsasalita yung taong bayan against dun sa mga policies ni President Trump. Well, hati. Merong gusto kay Trump, merong ayaw kay Trump. So, neutral. So, dapat may mga nagsasabi, neutral na lang yung armed forces. Pero, kung mag-neutral yung armed forces, it is the same as tolerating yung mga nagpa-plunder sa bansa. There's no neutral ground actually. Kung titingnan ninyo, to be strict about it, either you are for the Filipino people or you are for the corrupt people, corrupt politicians. So, dalawa lang yun. Hindi pwedeng gitna ka na wala kang Kasi, it's bordering on sa moral values ninyo sa armed forces tsaka sa PNP. Nang wag idama yung armed forces sa politika. Hindi kami namumulitika, kayo namumulitika. Kayo pumunta sa Congress at nagpa-picture 17 generals. Kayo yung tinatawagan ni Tamba. Oh, thank you. Oh, dress assured. Mga banat. Tapos meron pa isang 3-star sinabi, we've got your back. Oh, yung Marines, di ba? So, kayo yung namumulitika, hindi tao. Ang tao, nagagalit. Nagagalit na mga hinayo pa kayo, inabuso nyo na nga kami, ninakawan nyo pa kami, tapos ngayon binabaliktad nyo pa, tapos nililinlang nyo pa kami tungkol sa mga investigasyon. Mga hinayo pa kayo. Kaya galit na yung tao, tanggalin kayong lahat. So, hindi pwede umiksena, para sa akin, hindi pwede umiksena si Gibo, si General Browner. Na pagka pumakyat si Gibo, kung may backing siya from the US, magagalit din ng tao. Ayaw rin na Amerika ng gano'n, na magalit ng tao. Kasi madadamay ang tao. Ang mga Amerikano madadamay. Gusto nyong bambuhin sila ng mga ng mga Pilipino. Isusuka sila. At saka yung the Americans would rather maintain the relationship. Kaya hindi pwedeng yun si Gibo. Hindi pwede. Ngayon, kunyari, wala siyang mandate, hindi nga siya binoto, in-appoint lang siya. At saka yung, what do you think will be his action? Pakukulong ba niya yung sila BBM at saka yung mga congressman? Gagawin ba niya yan? Or hahayaan lang niya forgive and forget, patatakasin lang?
So, ang habol ng tao, accountability eh. Hindi yung forgive and forget. Hindi, accountability. Ang habol ng tao is to engage in a war against corruption. Tapusin na to. Ayusin na natin to. Ganun ang takbo ng mga utak ng tao. So, hindi pwede, sige po. Pwede pa si Mayor Magalong. At least siya, inelect siya nung sa Baguio. But not necessarily pwede siya sa buong Pilipinas. Kasi he doesn't have the mandate of a national electorate elections na lumabas na may boto siya. Hindi rin pwede si General Magalong. Because ibang grupo na nalaman ko gusto si General Magalong, and some retired officers and men like General Magalong. Kasi minimaintain nila, hindi pwede itong labanan ng Marcos Duterte. Ayaw kay Marcos, ayaw kay Inday Sara. So, iba na lang. Hindi rin pwedeng ganon kasi kung hindi pwede ang Inday Sara, edi yung Senate President ang mag-ano. Tapos kung aasa mo sa Supreme Court ang magde-decide, hindi rin pwede kasi question mark na rin ngayon yung Supreme Court. Ang labo ng Pilipinas. Labo eh. Now, yung iba naman, hindi rin pwede. Kasi hindi naman sila may mandate. Kunyari kahit sino dyan, Robin Padilla, Tulfo, Risa Ontiveros, Marcoleta, walang pwede. Hindi pwede. Kahit hindi pwedeng pilitin. Kaya yung mga grupo, kahit kanino kayong grupo, ay, hindi pwede. Ngayon, kunyari, magkaroon ng council, revolutionary council, very tempting revolutionary council. Tayo, revolutionary council na tayo. Pero, the argument there is, hindi rin pwede na revolutionary council na kung sino-sino mga Pilipino because not one sa gulo, you cannot give the power to just one person. So, sa grupo. Hindi rin pwede. Kasi wala ring mandato. Ayaw natin na magkagulo-gulo tayo dahil lang kung sino yuupo. Kaya kami, sa akin, ang lagi ko mini-maintain, ang sagot ko, Constitution tayo. Yun yung SFGF, Constitution tayo. Hindi tayo maniligaw. Yun yung amin. Kasi kung sa Constitution tayo, it follows yung succession na Vice President. Wala naman nakalagay sa Constitution na Duterte, Sara Duterte. Hindi nakalagay sa Constitution yon. Ang nakalagay sa Constitution, Vice President. Ngayon, nagkataon, ang Inday Sara, Vice President. So, kung in the event na bumaba ang Marcos o sinipa sa Malacanang ng taong bayan, pinasok kunyari yung Malacanang, walang nagawa na, bumigay ang military, inat siya sa Malacanang ng taong bayan, pinwersa siyang tanggalin, sakit sa ulo. Then, Inday Sara, as the Vice President, has to be sworn in. Yun yung tama. Ngayon, yung iba, ayaw kay Inday kasi nga, pumuntos yung mga paninira, yung mga narrative ng mga putaragis ng troll at saka mga vlogger na yan, na ang intention talaga, sirain ng Duterte. Because this started nung Unitim, di ba? Unitim. Tapos nung nakaupo na, ayan, binira na. Bago nagpalaman na ng 125 million. To be strict about it, no? Inday Sara doesn't have to explain the 125 million. It should be Marcos who should be explaining the 125 million because it came from the office of the President. Confidential fund ng Presidente. Inallocate niya doon kay, so by the nature, confidential nga eh. So, ginawa lang nilang issue para ma-impeach ang Inday Sara. Ginawa ng issue. Yung iba nga dyan, natitrigger. Galit na galit sa 125 million. Napaka-hipokrito nyo naman. Hindi kayo natitrigger doon sa 4 billion ng Presidente.
ni Marcos. Hindi kayo natitrigger dyan sa 1.2 billion na yan, na nakawan. Sa grabing korupsyon ng mga congressman. Yung mga insertion. By the way, ang tama dyan is palitaw yung listahan ng lahat ng congressman at lahat ng senator na merong insertion. Yun. Ilabas ninyo yung listahan. Yun ang gusto namin makita. Sino ba dito, mga congressman, lahat kayo, ang may insertion na kumita, na nagkaroon ng kickback? Yun yung gusto natin malaman. At ganun din sa mga senator. Ang ginagawa ngayon itong administration, buta itong Congress, tumuro na sa kanila because of the investigation ng kay Marcoleta bago siya pinalitan. Tumutumbok na. Pinalitan, tapos noon, kino-cover up. Ngayon, nung kay Lacson, tumigil din siya. Dahil doon kay Gutesa. So ngayon, may mga lumabas sa SOCMED, tinira ngayon yung mga senator. So nililihis ngayon yung pananaw ng taong bayan sa mga congressman, doon dinala sa Senate. Joel Villanueva, Estrada, Escudero, tapos ang Lacson came out with even a statement na halos lahat ng senators may insertion.